Ano ang role natin sa bawat isa bilang mananampalatayang Kristiyano? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay January 26 at ginugunita po natin ang memorial nina San Tito at San Timoteo at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos nito, humirang ang Panginoon ng 72 pa. Sila ay sinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin niyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayo parang mga kordero sa gitna ng mababangis na asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, supot o sandalyas. Huwag na kayong makikipagbatian kanino man sa daan. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong kapayapaan. Makituloy kayo sa bahay na iyan at huwag kayong magpapalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng upa. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli, ginugunita po natin sa araw na ito ang kapistahan ni San Timoteo at San Tito. Sino po ba si Timoteo? Ayon sa tradisyon, si San Timoteo ay pinanganak sa Lycaonia, Asia Minor, sa ama na isang Griego at sa ina na isang Jewish Christian convert. Malamang naging Kristiyano rin siya at nakilala niya si San Pablo sa kanyang pangalawang misyonerong paglalakbay sa buong rehiyon ng Mediterranean. Siya ay isang respetadong miyembro ng lokal na Kristiyanong komunidad at ang kanyang ina ay kilala rin sa kanilang pananampalataya. Siya ay isang taong buo ang dedikasyon at isang mahusay na pastol para sa kawan na ipinagkatiwala sa kanya, gaya ng pagkakatiwala sa kanya ni San Pablo sa Efeso upang alagaan ang mananampalataya doon. At sa loob ng maraming taon, sinikap niyang pigilan ang prosesyon ng mga paganong Diyos-Diyusan sa mga lungsod. Siya ay dinakip, inalipusta, at sa huli binato hanggang mamatay bilang isang martir. Sino naman si Tito? Si San Tito ay isang Grigong sumusunod kay San Pablo at malamang na-convert sa pananampalataya sa huli na lamang. Yamang siya ay sumama kay San Pablo sa kanyang mga misyon bilang kasama at tagapagsalin. Sumama si San Tito kay San Pablo sa maraming lugar, kabilang ang Jerusalem, Efeso, Corinto, Macedonia at marami pang lugar na nagdulot sa kanya ng mas marami pang karanasan at karunungan sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos ay iniwan si San Tito sa Crete at ipinagkatiwala ni San Pablo na maging obispo at tagapangasiwa sa lahat ng mananampalataya sa islang iyon dahil mataas ang pagkilala at pagpapahalaga ni San Pablo kay San Tito. Pinagkatiwalaan siya ng mahalagang misyon ng pangangalaga sa mga pangangailangan ng mga mananampalataya sa Crete. Malamang na namatay din si San Tito bilang martir dahil kailangan ni San Pablo sina Tito at Timoteo at kailangan ni Jesus ang maraming manggagawa. Kailangan din natin ang patutuo ng bawat isa kung nais nating palakasin ang biyayang ibinigay sa atin ng Diyos sa binyag upang maging buhay na ningas sa pananalita sa banal na kasulatan. Kaya hilingin natin sa Panginoon na palakasin ang ating pananampalataya
upang makatulong at matulungan natin ang isa't isa sa pagtupad sa ating misyon sa binyag bilang mga alagad ni Kristo at mga anak ng Diyos. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon, habang ako'y naglilingkod sa Philippine Army, aking dalangin na ako'y ipadala mo bilang isang sundalo ng kapayapaan at may mabuting kalooban gaya ng iyong pagpapadala sa iyong mga alagad. Bigyan mo ako ng lakas at tapang habang tinutupad ko ang aking tungkulin na magtanggol at magprotekta. Naway lumakad ako sa iyong karunungan at magdala ng karangalan sa aking bansa at sa iyong pangalan. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.